natin ngayon yung kapatid ko, galing pa yan ng Sampaloc, Manila. Anong oras na? Pasado alas 8 na, no? And ayun na nga mga amigo-amiga, matagal-tagal tayong hindi nakapag-ride, and nandito nga pala kami ngayon sa Nuvali at may dadaanan kami dito si Sir Alin, at syempre kasama ko naman yung kapatid ko na si Ernie, galing pa ng Sampaloc, Manila, at nagawa pa nilang pagtalunan kung saan nga ba kami dadaan pakit ng Tagaytay, kung sa Repal o Santa Rosa Road. At dahil nga alas 10 pa ng umaga magpapapasok dito sa may Marcos Mansion, napilitan kaming dito na lang dumaan sa may Santa Rosa Road. Pasado alas 9 na ng umaga sa mga oras na yan, kaya mahapdi na yung init sa balat. Nantay ko pa kasi si Ernie, galing pa ng Maynila, kaya ayun, sobrang late na yung ride out namin. Usapan namin si Sir Alin alas 4 ng madaling araw, pero ayun, inabot ng mag-aalas 10 na ng umaga. So ayun, nagpahinga muna kami dito at refill ng tubig dito sa may 7-Eleven pagkaakyat ng Tagaytay. After ng konting kwentuhan, tuloy-tuloy na ulit ang padyakan hanggang sa marating namin dito sa may Tagaytay Rotonda. And yun, so tuloy-tuloy lang ang padyak kahit sobrang init na. Yun naman talaga yung hanap natin. Hanggang sa si Ernie nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Kaya ayun, salamat Petron. Akala ko tuloy kung anong sinisilip ni Ernie doon sa toilet bowl. Ganyan talaga siguro pagka naka-bebset. Matagal-tagal ding hindi nakapag-rides, kaya na-miss ko talaga yung daan na to papunta ng Arco ng Nasugbu. And bago ka nga pala dumating dito sa may Arco ng Nasugbu, maraming tindahan ng karning baka dyan. Masarap yan, pang bulalo. Maligayang pagdating nga pala sa lalawigan ng mga magigiting na tao na kagaya mo. And water refill na naman kami dito sa may 7-Eleven. Sado alas 11 na rin ng umaga nang palusong kami dyan sa may Tagaytay Nasugbu Highway. Pero ang sarap dumaan dyan, napakaluwag kasi ng kalsada. Pero napakabibilis ng mga sasakyan dyan, kaya konting ingat lang din mga amigo-amiga. May isang oras din namin nilusong yan mula doon sa may Arco ng Nasugbu hanggang sa marating namin dito sa may intersection sa may Palico Highway. Pero bago kami kumanan dito sa may Palico, uminto muna kami dito sa may Jollibee, dito sa may landmark ng Toy Batangas. At syempre konting picture-picture at konting kwentuhan, and ride out na ulit. And dito na nga rin pala kami kumain ng tanghalian. And ayun, yung na-order kong gulay, panis na. Yung tipong bumayad ka ng sakto at tama, pero hindi ka sulit sa kinain mo. After namin kumain, halos hindi na rin kami nagpahinga. Tumuloy-tuloy na kami pumadyak dahil nga napakalayo pa ng pupuntahan namin. Pero dahil sa sobrang init, ayun, hindi talaga maiwasan na hindi tumigil. Lalo na sa part na to na halos walang puno at sobrang dry yung panahon. Sa part na to, napapansin ko si Ernie na lagi nagpapahuli, pero mukhang may pinaplano to. First time niya mag long ride na naka road bike, dati kasi naka MTB yan. Siya nga pala yung rota namin mga amigo-amiga sa Kaibiang Tunnel. First time ko nga pala dumaan sa lugar na to, kaya hindi familiar sa akin kung anong mayroon sa mga madadaanan namin dito. Pero may nabasa ako, welcome to Wawa. Ang alam ko kasing Wawa doon sa may Montalban. And sabi nga pala nila, banayad lang yung mga ahon dito. Pero after ng Wawa, ahon lusong naman yung mga daan dito sa may Utod. At sa sobrang lakas ko, kinailangan ko pa talaga magpahinga dito sa may Cabral Hills. Kung mapapansin nyo kasi napakainit ng time na yan. Alas 12 pasado na yung oras na yan. At iniwan na rin ako ng dalawang kasama ko. Kanya-kanyang pacing, kaya nangyari parang solo ride na rin. Pero nakakamangha yung ganda ng paligid.